Umiinit ang tensyon sa pagitan ng mga senador matapos sinantad ni Senadora Amy ang umano irregularidad na paggasta ni Senadora Risa Hontiveros sa pondo ng bayan. Ayon kay Senator Amy, dapat umanong managot si Hontiveros sa isang hindi may paliwanag na paggamit ng multi-milyong pisong pondo mula sa budget ng kanyang opisina. Sa isinagawang privilege speech ni Senadora Amy ngayong araw, mariin niyang kinondena ang anyay walang habas na paggasta ni Senadora Risa Hontiveros sa isang project na wala umanong sapat na dokumentasyon. Isa umano sa mga pinagkagasusan ay mga consultation services at advokasya na may kakulangan sa transparency. Hinamon din ni Marcos ang Senate Blue Ribbon Committee na imbisigahan ang mga nasabing transaksyon at panagutin ng mga sangkot. Samantala, hindi pa nagbibigay ng opisyal na bayag si Senadora Hontiveros ukol sa mga paratang. Ngunit ilang kaalyado niya ang nagsabing handa man itong harapin ng anumang imbestigasyon. Patuloy naman ang panawagan ng taong bayan para sa masusing pagsusuri sa paggasta ng mga opisyal ng pamahalaan upang matiyak na bawat sentimo ng pondo ay napupunta sa tamang serbisyo para sa publiko. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Tayo po mga kababayan na meron po tayong ideya kung sino itong mga politiko na winawaldas ang pera ng sambayanan para magbayad ng ads o patalastas dyan sa FB at YouTube para siraan itong si Senator Amy Marcos, itong si Vice President Sara Duterte, Pastor Apollo Kibuloy. Meron po tayong ideya dyan. Sa tingin po natin, dahil nanggagaling ang post ng mga paninira na yan dito sa Pilipinas Today at ang majority sa post ng Pilipinas Today pabor sa House of Representatives, malamang sa malamang yung posible na ang naninira dito kay Senator Amy Marcos galing din dyan sa House of Representatives. Yung WFPH. WFPH na yun po kasi ang nagbabayad doon sa mga ads kung saan minsan pinapakita nila yung mga accomplishment nitong si Romualdez, accomplishment nitong si Zaldico, pagka nagbabanatan tong dalawang chamber, nagbabayad po ng ads itong WFPH para i-boost yung mga punto de vista nitong mga congressman na to. Itong Pilipinas Today po na to mga kababayan, pagmamayari po to ng House of Representatives. Bakit kanyo? Puro balita sa House of Representatives yan. Parang yung tipong hindi po nila kayang i-post doon sa official Facebook page ng House of Representatives. Dito po nila linalabas yung sama ng loob nila. Kasi nga po naman hindi pwedeng i-post yan doon sa official page ng House of Representatives. So ngayon, trumabaho po sila, gumawa po sila ng mga ganyang klaseng page. Marami po yan, Pilipinas Ilocos, Pilipinas Today, Pilipinas Tonight. Pero iisa lang po yung content nila tapos na-advertise po nila. Yung mga accomplishment nitong si Romualdez, dyan po nila ipinopost tapos ina-ads po nila. Ayun na nga mga kababayan, bago po tayo dumako dito sa panayam dito kay Senator Amy Marcos ng SMNI na kung saan nanawagan po siya dito kay Senator Riza Hontiveros na huwag gamitin ng Senado sa paninira o pagbira dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Dumako muna po tayo dito sa post nitong Pilipinas Today. Ano lang naman, para malaman nyo lang po kung paano trumabaho itong House of Representatives. At ito naman pong balita na to, hindi sila bumabanat ng kagaya dito sa Pilipinas Today. Pero parehas lang po ang strategy ng mga yan. No? Di po natin alam, baka, ito ba meron bang taga House of Representative na nagtatrabaho dito sa balita? O nabusalan din to ng mga ng mga politiko, kaya ang post po nito puro anti-Kibuloy pro Congressman and Senator Risa Hontiveros. Yan po ang post nila dyan sa balita na yan. Inaprubahan pagbawi sa prangkisa ng SMNI. Walang bago dyan. Alam nyo po mga kababayan, mag-uumpisa pa lang yung hearing dyan sa SMNI na yan. Hindi pa po narinig nitong mga congressman na to ang paliwanag ng mga resource person na galing sa SMNI.
alam na po natin na i-revoke ang prangkisa ng SMNI. Kaya anong sabi natin nun kay Attorney Mark Tolentino? Wag na. Dahil wala rin kayong mapapala, hindi naman pinakikinggan yung mga ano nyo eh. Yung mga paliwanag nyo eh. Di ba magpapaliwanag po? Yung paliwanag nila, ano naman eh, acceptable eh. Pero hindi po yun ipapatapos. At hindi po tatanggapin itong mga congressman na to, yung paliwanag ng mga opisyal ng SMNI. So anong mangyayari dito? Kahit hindi pa po tapos yung hearing na yon, confident tayo na talagang liligwakin ng prangkisa ng SMNI. Yun lang po yung mga kababayan. Di na tayo nagtaka doon. Ngayon po mga kababayan, dumako po tayo dito sa banat nitong si Raul Manuel, dito kay Vice President Sara Duterte. Alam niyo po ba mga kababayan, sa lahat ng kaganapan na to, sa lahat ng gulo na to, ingay na to na nangyayari sa pagitan ng mga politiko dito sa mga Duterte, dito sa mga Marcos, dito sa mga KOJC, isa lang po ang nakikinabang dito mga kababayan. At hindi yung mga ordinaryong Pilipino ang nakikinabang dito sa lahat ng kaguluhan na to. Mga kababayan, alam niyo po ba kung sino nakikinabang dyan? Yang mga makabayang black, yang si Raul Manuel. Kasi yan po ang mission nila. Papasok sila sa gobyerno, papasok sila sa pamahalaan, at sisirain nila yung pamahalaan sa loob. Hindi na po meron silang merong armadong pakikibaka. At itong mga legal fronts, hindi naman sa ating galing yan kay Joma, no? Kayo, yung mga legal fronts ng mga makakaliwang grupo, Kabataan, ACT Teacher, Gabriela, Bayan Muna. Kayo, ang sinabi nitong si Joma. Ngayon, ang nakikinabang po sa lahat ng kaganapan na to sa ating bansa, walang iba kundi itong mga individual na gustong sirain ang ating pamahalaan. At isa na po diyan, itong si Raul Manuel. Kung hindi kayo nagnanasa na masira ang pamahalaan, sige nga, batikusin niyo nga ang ginagawang pangre-recruit, pangingikil nitong mga makakaliwang grupo na to sa ating mga kababayan. Batikusin niyo 'yon at ititigil namin ang pagtawag sa inyo ng mga sympathizer kayo ng mga makakaliwang grupo. Yun lang yung Raul Manuel. At yun ang mga kababayan, Senator Amy Marcos. Huwag gamitin ang Senado para idiin si Kibuloy. Yun po ang pag-uusapan natin dito. Kasi kitang-kita na po majority sa ating mga kababayan hindi na po talaga nagugustuhan yung mga pinagagawa nitong si Senator Risa Hontiveros. Umaalma na po yung mga kababayan natin dahil masyado ng obvious itong si Senator Risa na ang dating parang meron na siyang personal na galit dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi presidente pa lang itong si Tatay Diggs, itong si Risa Hontiveros, talagang galit na po yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Di po natin alam kung bakit ganun na lang po katindi ang galit nitong si Hontiveros dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pagka sinabi nitong si Senator Risa Hontiveros na hindi siya galit kay Pastor Kibuloy, napakalaking kalokohan po noon. Ayoko na makaladkad pa ang Senado sa mga usapin na talagang tinatalakay na sa korte. Para sa akin, huwag niyong gamitin ang Senate. Hindi maaayos yung ganon. The Senate is not prosecutorial body. We only recommend new legislation. It is important that we stay in our mandate, sinabi ni Senator Amy Marcos. Mga kababayan, itong si Senator Risa Hontiveros, wala naman po siyang pakialam. Basta focus siya sa goal. Kailan lang po meron tayo nakitang post, itong si Yeda Romualdez at itong si Risa Hontiveros, parang nagkakaigihan sila. Kaya napagkakamalan na itong si Risa Hontiveros, extension ng House of Representatives dyan sa Senado. Napagkakamalan, wala tayong sinasabi dito Sinasabi ng ating mga kababayan kung umaasal daw ngayon itong si Senator Risa Hontiveros, para daw siyang congressman. Para daw, ang tono daw ng mga congressman na bumabanat sa mga Duterte dyan sa House of Representatives, ganun na ganun daw po ang tono nitong si Senator Risa Hontiveros. Sabihin mo po yan, Senator Amy, sabihan mo yung colleague mo, sabihan mo siya ng harapan na, oy, Risa Hontiveros, wala ka na ba talagang hiya? Kahit kaunti bang hiya sa katawan mo, naubos na?
Malakas po kasi ang loob nitong si Risa Hontiveros kasi matagal-tagal pa po siyang luluklok bilang senador sa ating bansa. Pero sa bagay, last term niya na yan, malamang pagkatapos niyan, pupunta siya ng House of Representatives at doon naman siya maghahasik ng lagim pagkatapos niya dyan sa Senado. Pagka naman sa House of Representatives po, hindi naman ganun katindi ang kapangyarihan ng mga congressman na yan. Unless kung mayroong kang backing nitong si Martin Romualdez, talagang pwede kang maghari-harian kagaya po ng ginagawa ng ibang mga congressman ngayon, no? Ito ang matindi dito, hindi pa po tayo nag-uumpisa sa ating reaction video. Yung mga ads na napapanood nyo, binabanatan na yung mga punto de vista natin. Naknambet ng karapata. Ganun po nangyayari, no? Di pa tayo nag-uumpisa, yung mga punto de vista natin, doon pa lang sa patalastas, binabanatan na po tayo. So, ayan. Ito na po, pakinggan po natin to si Senator Amy. Yes, panay ang gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko ang budget sa akin, ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din. Kasi sabi nila, hindi naman nila ayaw din nila yung ginagawa nila. Nasa 25 million daw yung pagbili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video, tutol sa akin, 25 million. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa atin lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Talaga naman linulusta yung pera ng taong bayan sa kanilang ambisyon. Hindi maganda itong mga pangyayari ito. Sinisiraan tayong lahat, palibasan tayo ay naninindigan. Ayun. At ito nga, wala tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan na alam natin. Ma'am, ano po, kamusta po ang Senado ngayon? Nagkakaabalahan ng Senado sa kasalukuyan? Well, marami kaming naka-pending. Today is the last day of session. Bago kami mag-break para sa Semana Santa, kaya paspasan na makatapos ng mga batas. Marami naman nang na-discuss na at marami pinagbotohan na. So among them, eto nga, yung Seafarers Act naka-pending pa rin at sana matapos sa lalong madaling panahon at may mga iba't iba pang mga pending yung sa akin yung may pending na cultural diversity. Isa convention to ng UN. So maraming mga batas katulad nito. Mhm. Alam natin na mas maraming mga panukalang batas na mas nakaka-relate ang sambayan ng Pilipino, pero may hindi naman inaasahan natin na may mga topic na pwede namang korte na lang sana ang sasagot po, Senadora. Isinasama pa dyan po sa pagkabisi ng Senado. Well, yun nga, palibasa nga, naghahabol kami ng last 2 minutes, ika nga, ng aming session. Ayaw na. Ayaw ko yung... Ano lang naman si Senator Risa Hontiveros kasi wala naman pong pakialam sa deadline yan. Doon sa mga agenda talaga ng Senate, wala pong pakialam. Ang agenda lang niya ang kanyang ang goal niya. Yung goal niya lang talagang mapapunta sa Senado itong si Pastor Apollo Kibuloy at makontempt niya doon, no? Sinasabi na gagamitin pa yung Senado. Ayoko magamit ang Senado sa anumang ambisyong politikal. Kaya sabi ko, iwas na lang tayo dun sa issue ng kay Pastor Kibuloy at sinabi ko na tutol ako sa pag-i-issue ng subpoena, ng arrest warrant, ng contempt order. Dahil nga, wala naman ako nakikitang bagong batas na kinakailangan. Kasi ang Senado, kung tutuusin, hindi naman kami prosecutor, hindi naman kami piskal, hindi naman kami korte. We're not prosecutional. Ang papel namin, lawmaking. Paliwanag mo yan kay Risa Hontiveros and Amy, baka hindi niya alam trabaho niya dyan. Kapag nangangailangan ng bagong batas o bagong polisiya, yun ang aming papel. Kung bakit tayo papapel sa hindi naman mandato ng Senate, ayoko naman magamit ang Senado. Yun lang. Then pwede mo ba sabihin niya kay sige sabihin mo yan kay Senator Risa Hontiveros ng Harapan. Baka sa susunod na election kampanya ka namin dito sa PH. Pwede mo bang yung dumalo ka doon sa hearing?
O kaya talagang direkta mo ng banatan itong si Risa Hontiveros. Sabi mo ganito, Risa, tigilan mo na yan. Mali na yung mga ginagawa mo na yan. Kasi hindi po magagawa yun kasi baka magkapikunan yung i-address ni Senator Amy ng direktahan itong si Risa Hontiveros. Mabibigyan ho yun. Kaya nga yung mga supporter, mga naniniwala, lalo na dito sa mga Duterte and kay Pastor Apollo, nagsinasabi sila na politika lang itong mga panggigipit Correct. na nangyari. And meron pang insidente ngayon, Senadora, pinaka-latest, gumawa ng mga videos na paninira, naka-ads pa sa YouTube. Gumastos talaga para ipalaganap itong propaganda laban sa mga Duterte and kay Pastor Apollo. Yes, panay ang gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko, ang budget sa akin, ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din. Kasi sabi nila, hindi naman nila ayaw din nila yung ginagawa nila. Nasa 25 million daw yung pagbili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video. Grabe naman. 25 million. Grabe naman ang ginagasta nitong mga nitong Philippines Today na to sa paninira kay Senator Amy Marcos. Itong WFPH na to, grabe naman yung ginagawa niyo. Laki naman pala ng pondo niyo. Saan galing yan? Sa akin, 25 million. Kung ako sa iyo, Sen Amy, kung ako sa iyo, Sen Amy, para magkaalaman, ipatawag mo itong WFPH na to. Mag-i-email po ako sa inyo, Sen Amy. Sisend ko sa inyo yung mga nakuha kong screenshot. Tapos, ipatawag nyo yung Facebook, ipatawag nyo lahat. Yaring lamang na ginigipit kayo, magpatawag kayo ng hearing dyan para talakayin kung sino yung nasa likod nitong mga Facebook page na to. Ganun lang po kadili yun, Sen Amy. Isisend ko, mag-i-email ako sa iyo, madam. Ngayon, ipatawag nyo po. Magsagawa kayo ng hearing dito sa mga paninira na to. Sabihin nyo po, mga walang kapararangan kasinungalingan ang pinapakalat nitong mga page na to. At ito yung mga nag-fund ng campaign para laban sa amin. Di ba? Sige, Sen Amy, pagpatawag po kayo ng hearing. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa atin lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Talaga naman linulusta yung pera ng taong bayan sa kanilang ambisyon. Hindi maganda itong mga pangyayari ito. Sinisiraan tayong lahat, palibasan tayo'y naninindigan. At ito nga, tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan na alam natin. Kaya nga yung mga kontrobersya, ma'am, na mas malapit sa bituka ng mga tao, tila natatabunan na nito kasi nga ginagastosan nila, mas hinahype pa, mas pinag-uusapan. Yun nga ang ikinagagalit ko dahil halimbawa, mulat sa Paul, nung pag-upo pa lang ni Presidente, ni Bongbong, ng aking kapatid, sinabi ko na, noong 2022 pa lang, sinabi ko na kaagad, ang unang dapat gawin is sumpuin yung agricultural smuggling. Mula noon hanggang ngayon, wala pa rin. Ayaw ipasa yung agricultural smuggling. Sino ba yung mga protector na yan na takot itaas yung smuggling na penalties? Tanungin po natin yung kapatid mo, galing ho siya sa Department of Agriculture Di ba binatawan na lang nitong si isa po yan sa mga dahilan kung bakit hirap na hirap kami na suportahan kayo, Sen Amy, yung mga vlogger, na suportahan kayo. Dahil dyan sa mga parinig nyo na yan, sino ba yung mga, kilala nyo naman Tanungin mo yung kapatid mo, sigurado kilala niya yan. Kung sino yung mga protector ng tag dito, mga smuggler. Tanungin natin si Lisa Smugs. Baka alam nila, tatanong tayo. Yan ang nagpapahirap sa bayan, pumapatay ng magsasaka, nagtataas ng presyo sa buong kapulungan. Bakit hindi yan ang unahin? Yan ang talagang tunay na urgent, ang pagkain. Ang bawat pamilya, talagang yan ang araw-araw na hinaharap at pinoproblema. Hindi naman yung tsa-tsa, hindi naman yung PI, hindi naman yung kung ano-ano. Ang talagang pinoproblema natin, ang gastusin. Ang taas-taas ng presyo ng pagkain, hindi na makatao.
At alam din natin, yung gasolina mataas din. Kaya lang, yung gasolina, alam naman natin, imported. Ang pagkain, hindi natin maintindihan. Dahil, ang pagkaalam natin, ang karamihan ng pagkain natin, talaga namang kaya natin itanim. Kaya na naman natin anihin dito sa sariling bansa. Kung bakit import ng import, may smuggling pa. Talaga namang may kumikita dyan. And ang isa pa sa mga umiinit ngayon, ma'am, yung tension po dyan sa South China Sea, yung palitan po ng mga Naku po, pahayag yan na na. alam naman natin, pag lalong lumala, lugi pa rin ang taong bayan. Lugi na nga tayo sa kasalukuyan kasi patuloy yung pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Wala pang malinaw talaga na tugon dito. Yet parang naghahanap ulit tayo, dagdagan ang problema ng taong bayan. Nakita ko nga may nakita ako na sinasabi galing sa Chief of Staff kay General Browner at nalulungkot ako kung totoo man to. Hindi ko alam kung totoo kasi hindi naman authenticated. Pinasa-pasa lang sa Viber groups na nananawagan na siya at kinukumusta at nagpapasalamat sa lahat ng nagsasabi na sila daw ay magvo-volunteer para ipagtanggol ang Pilipinas. Alam ko naman matapang at hindi matatanong ang paninindigan ng Pilipino, no? Pero sa kabila nito, giyera na ba talaga? Bakit siya nananawagan na Mali. Browner, unahin mo itong si Sandro, itong si Vince, lahat ng anak nitong si Marcos Jr. na lalaki, yun muna unahin mo. Sila yung sige, sasama ako dyan. Sasama po tayo sa PH Update, ipagtanggol natin ang ating bansa. Pero gusto ko, magiging commander ko, itong si pangalan to? Sandro Marcos. Siya yung frontliner, gusto ko, doon siya sa harap, yung anak ng presidente. Mga kababayan, wag po kayo magpaloko. Matatapang ang mga Pilipino. Ilagay po natin ang lugar. Kung talagang gusto makipag-away ng ating presidente, iuna niya, gawin niyang frontliner yung tatlong anak niya sa kung ano man ang gusto niyang mangyari dyan sa West Philippine Sea. Sasama po tayo. Sige, sama tayo dyan. Walang problema dyan. Sama si PH Update. Kailan? Sama ako. Kaso siguraduhin nyo na frontliner itong si Sandro Marcos, Vince Marcos, at yung isa pa. Kalimutan po natin ang pangalan ng mga anak nitong si Marcos Jr. Pagka nagkataon na sinabi nila, kami magiging commander, paglaban natin ang Pilipinas, punta po tayo dyan. Pero pagka wala, pasensyahan po tayo. Baka pagka pinaputok yung unang paputok dyan sa etong mga anak ni Marcos Jr., mabilis pa sila sa alas 4 magliparan yung mga yan. Iiwan po tayo sa area ng mga yan. Etong si Gibo, kung meron kang anak pamangkin, yung si Browner, kung meron man kayong mga kamag-anak na talagang gustong gigil na gigil, iunan nyo po yung mga anak ng mga politikong matatapang. Kayo po ang mauna. Ilid nyo po kami. Hindi yung tipong pagka magkakaproblema na magliliparan kayo, mga sat kalahating nga naman itong mga to. Ang gusto po nilang mangyari, magkagulo. Di ba? Pagka nagkakagulo na, mag-aalisan yung mga yan. Yung mga anak ng mga mayayaman, yung mga oligarko, yung si Sandro Marcos, yung mga Araneta, kung sakaling magka-problema, magkagera, kayo mauna, kayo mag-command sa amin. Di ba matatapang kayo? Kayo talaga yung nagpupush sa gulo na yan. Di, mauna kayo. Di ba ho? Ganon yun. Hindi yung tipong ang tatapang nyo pagka nagka-problema na, liparan naman kayo. mag-voluntaryo na sa iba't ibang reserve forces, ibigay na daw ang mga sasakyan, pati yung mga aeroplano at helicopter, i-volunteer na daw sa ating sandatahan lakas. Nakaka-nervous to. Ano bang ibig sabihin? Susugod na ba tayo sa China o susuguri na ba tayo ng China? Ang akin kasi, bilang opisyal, bilang hinalal, Yan na nga ako sinasabi natin, mga kababayan, no? Diyan po ba sa Davao, yung mga kababayan natin sa Davao, marami pa po bang pwestuhan dyan? Kung sakali magka-problema dito, siyempre, di ba ho? Mahirap na. Kung si Sandro Marcos ang mangunguna sa aming pulutong, sasama po tayo dyan.
Pero pagka itong mga mayayaman na to, pagka nag-umpisa na yung problema, nagliparan sila, kayo-kayo na lang dyan. Anong isinusubo nyo yung mga mahihirap yung mga walang alam yung mga isinusubo nyo, pinag-aalab nyo yung damdamin ng mga tao, pero kayo mag-aalisan kayo, mga walang itong mga to. Ang pangunahing Baka yan pong mga mayayaman na yan, hindi lang po dalawa pasaporte ng mga yan. Baka 10 bansa pwede po nilang puntahan ng ganun-ganun na lang pagka gusto nila. Marami pong pasaporte yung mga bilyonaryo na yan. Anytime na gusto nila magpunta ng Amerika, wala pong problema. Magpunta ng Australia, Canada, kahit saan po nila pwede gusto pumunta, kaya po nilang gawin yon. Paano po tayo aalis dito sa Pilipinas? Kung sakaling magkagulo, hindi po tayo makakaalis. Itong mga mayayaman na to, iiwan po tayo sa area na itong mga to. Ngayon, yung mga tao sa Facebook, ang tatapang. Good job, sir. Tama po yung paninindigan nyo. Ay, no. Nakakalungkot lang po, nakakalungkot lang. tungkulin natin ay ipagtanggol at depensahan ang buhay ng bawat Pilipino. Kung ilalagay mo sa panganib ang buhay ng Pilipino, kasi atribido kang sumisiksik dyan sa away ng 200 buhalang bayan, may kasalanan kang matindi sa taong bayan. Ayaw natin na magkagera. Bakit parang hat na hat sila makipagbunuan dyan? Hindi naman natin kaya ang China. Higit sa lahat, hindi naman natin kaaway. Sila nga lagi nagpapadala ng pagkain. Sila rin nagpapadala ng bakuna. Kung ano-anong tulong kapag bagyo kasi sila malapit. Yung US naman, matagal naman natin kaalyado. Di rin naman nating kaaway. Defense and Treaty ally yan. Ano bang problema? Bakit tayo nakikisangkot dyan sa away ng China at ng US? At pati Sen Aimee, baka merong deal doon sa mga freeze asset ng mga Marcos. Baka merong pag-uusap hindi natin sinasabing meron. Sen Aimee, baka merong bago daw umupo ng Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!